Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American action thriller film mula noong 2013 na pinamagatang Race. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang isang babaeng nagngangalang Jamie na nakikipag-date sa isang lalaki na nagngangalang Adam. Sa kanilang dinner date, ipinahayag ni Jamie ang kanyang nais na maging isang profesional na kickboxer. Gusto niyang bugbugin ang mga tao para mabuhay. Nang matapos ang date, naghalikan ang dalawa bago maghiwalay ng landas. Pag-uwi, nagpahinga si Jamie sa isang bathtub habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono. Bigla siyang ginulo ng isang taong nakasuot ng maskara ang pumasok sa kanyang bahay at kinidnap siya. Sa sumunod na eksena, nagkamalay si Jamie at nakitang nakakulong siya sa isang madilim na bakanting silid na may CCTV camera na nakakabit sa kisame. Kinatok niya ang pinto, humihingi ng tulong at bumukas ang pinto. Tumambad ang isang madilim na pasilyo sa unahan. Kinakabahan siyang naglalakad pasulong at maya-maya ay nakatagpo niya ang isa pang babae na nagngangalang Sabrina, nakapareho ng suot ni Jamie. Dahil wala siyang tiwala, pinagbawalan siya ni Jamie na lumapit sa kanya, ngunit sinabi ni Sabrina na siya ay biktima rin. Kasunod nito, habang ginalugad ng dalawa ang lugar, ang pinto ay nagsara mula sa likod, at nakulong sila sa isang madilim na silid. Biglang sinabi ni Sabrina na, patawad, at biglang inatake si Jamie. Walang ideya si Jamie kung ano ang nangyayari, ngunit gayunpaman, lumaban siya, na nagdulot ng matinding laban sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Jamie ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, na sinagot ni Sabrina na, kailangan. Sa kalaunan, pinabagsak ni Sabrina si Jamie at sinaktan siya ng malalakas na suntok, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa dalamhati, sumisigaw siya na nagtatanong kung ilang buhay pa ang kailangan niyang kunin. Sa kabilang eksena makikita natin ang mag-asawa na sina Joseph at Elizabeth, na dahilan ng nasa likod ng lahat ng ito. Ilang babae ang kinikidnap nila, at nagpapalakad ng mga nakamamatay na labanan sa kanila. Near-record nila ang lahat ng mga laban sa fighting chamber, na binobroadcast ito ng live sa harap ng kanilang mayayamang kliyente. Lumalabas na ginagawa nila ito para sa pera sa pamamagitan ng mayayamang tao kapalit ng kanilang libangan. Mabalik sa kulungan, si Sabrina ay nagising sa pagkabalisa. Di nagtagal, inanunsyo ni Joseph ang mga resulta ng mga nakaraang laban at pinipili din ang mga susunod na maglalaban. Mabubuhay pala ang pamilya ng mga mandirigma hanggat nabubuhay ang mga mandirigma sa mga laban. Nagpapatuloy ang laro, at nakita natin ang dalawa pang babae na sina Dee at Phoebe, papunta sa parehong madilim na arena para maglaban. Habang papunta sila doon, ibinunyag ni Dee na nagbanta silang sasaktan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kung saan tumugon si Phoebe na ang buhay ng kanyang ina ay nanganganib. Di nagtagal, nagsimula ang labanan, at agad na nagtagumpay si Phoebe. Kumilos siya ng isang malupit na pag-atake kay Dee, na nagresulta sa kanyang mabilis na pagkamatay. Samantala, isang kapwa bilanggo mula sa isa pang selda na nagngangalang Cody, ang nagtangkang makipag-usap kay Sabrina. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at isiniwalat na noong bata pa siya, nasaksihan niya ang pang-aabuso ng kanyang ama sa kanyang ina. Nagdulot ito ng trauma sa kanya hanggang ngayon. Makalipas ang ilang sandali, ang pinuno ng bantay ng pasilidad na si Kurtz ay pumasok sa selda ni Sabrina upang bigyan siya ng pagkain. Binabati siya para sa kanyang kamakailang tagumpay, kung saan mabubuhay ang kanyang anak na babae ng isang araw pa. Bilang tugon, sinabi ni Sabrina na wala siyang anak na babae at wala siyang pakialam kung ano ang gagawin nila sa batang babae na tinutukoy. Sa kasamaang palad, nagalit si Kurtz, kaya itinulak niya ito sa dingding, at tinutukan ng baril sa ulo. Binabalaan siya na isipin muna ang kanyang sinasabi, kung hindi ay hindi na siya makakakuha ng anumang pabor mula ngayon. Pagkatapos, 6 sa mga nakakulong na kababaihan, kabilang sina Sabrina at Phoebe, ay inilabas sa kanilang mga selda at sa isang silid kung saan sila nakagapos sa mga upuan. Sa pag-alis ng mga gwardya, nagsimulang magsalita si Phoebe, na sinasabing natutuwa siyang makipaglaban at iniisip kung ilan pa ang papatayin niya. Hindi tulad niya, lahat ng ibang babae ay gustong-gustong makaalis sa impyernong ito. Hindi nagtagal ay naputol ang kanilang pag-uusap nina Joseph at Elizabeth. Ipinaalam sa kanila ni Joseph na nagdala sila ng 50 kababaihan sa pasilidad at 22 na lamang ang natitira ngayon. Pagkatapos ay lumakad si Elizabeth palapit kay Sabrina at pinuri ang kanyang husay sa pakikipaglaban, habang si Phoebe ay nakakuha ng pabor mula kay Joseph. Ayon sa mag-asawa, ang final winner ay pipiliin sa loob ng 3 araw at ang mismong kampyon ay ilalabas sa pasilidad. Pagkatapos ng sesyon, ang mga babae ay dinala pabalik sa kanilang mga selda, kung saan inaasar ni Phoebe si Sabrina.
Ang pang-aasar na ito ay humantong kay Sabrina na mawalan ng pasensya at binigyan ng isang headbutt si Phoebe. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinaghiwalay sila ng mga gwardya para mapigilan ang kanilang gulo. Nang maglaon, ang isa pang preso na nagngangalang Teresa ay nagtanong kay Sabrina kung siya ay nasa militar. Kaya sinagot siya ng oo, at iminungkahi niyang tumakas sila sa pasilidad. Sumang-ayon din ang kasama nila na si Cody, na ang kailangan lang nilang gawin ay patayin ang mga gwardya. Gayunpaman, iginiit ni Sabrina na hindi ganoon kadali ito dahil binabantayan sila pati ang kanilang mga pamilya sa labas. Ang kanilang maliit na pagkakamali ay maaaring ikapahamak ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil doon, nagsimulang umiyak si Sabrina nang ihayag niya na ibinigay niya ang kanyang anak para ipaampon, ngunit patuloy siyang sinusubaybayan. Sa sumunod na eksena, naatasan si Cody na labanan ng isang preso na nagngangalang Marisa. Ang iba sa mga kababaihan ay nanunood ng labanan mula sa isang maliit na telebisyon sa kanilang selda. Kahit papaano ay nagtagumpay si Cody na talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagkasakal. Pagkatapos nito, napilitang lumaban si Sabrina sa magkasunod na death matches sa dalawang babaeng nagngangalang Gloria at Alex, ngunit nagawa niyang manalo sa kanila. Matapos yun, siya ay pagod na siya ay nahimatay sa lupa. Maya-maya, pumasok ang ilang gwardya sa fight room at dinala siya. Samantala, lahat ng mga laban na ito ay ini-stream sa mga mayayamang tao sa pamamagitan ng malaking monitor. Si Teresa ay kinuha para sa susunod na laban at ang kanyang kalaban ay si Rachel. Sa pagsisimula ng laban, pareho silang nagsimulang maglaban dalawa, ngunit kalaunan ay nagawa siyang ibagsak ni Teresa. Pakiramdam na natalo si Rachel, sa umiiyak na boses, ay humiling kay Teresa na ihatid ang mensahe sa kanyang asawa na mahal niya ito. Tumango si Teresa at sinakal si Rachel hanggang mamatay. Para sa susunod na laban, ang dalawang babae na sina Anne at Brenda, inutusang lumabas ng kanilang selda. Nakipagtulungan si Anne, ngunit nagkaroon ng nervous breakdown si Brenda at tumangging lumaban. Nang hindi sila maisama ng mga gwardya, ipinaalam ni Kurtz kay Elizabeth, na pagkatapos ay pumasok sa pasilidad upang harapin ang sitwasyon. Nang makalapit kay Brenda, ipinaalala niya sa kanya na ang tanging paraan upang mailigtas niya ang kanyang ina ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagsang-ayon sa laban. Galit na hinampas ni Brenda si Elizabeth, na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ilong. Nagalit ito kay Elizabeth at sa paniniwalang hindi mailigtas si Brenda, binaril niya ito. Pagkatapos ay nagkomento siya na humanap ng kapalit, na parang nakagawian na. Sa kabilang banda, nagising si Sabrina na nakatali ang kanyang sarili sa mesa. Pero nagawa niyang palayain ang sarili, ngunit bago siya makapunta sa isa pang mesa na puno ng mga kutsilyo, nahuli siya ng isang gwardya. Pagbalik sa kanyang selda, sinubukan ni Sabrina na tawagan ang kanyang mga kaalyado, na sina Teresa at Cody, ngunit walang tugon. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon nalaman niya na ang dalawa ay nakaschedule na para maglaban sa fight chamber. Parehong hindi gustong makipaglaban ni Cody at Teresa. Iniisip ni Teresa kung ano ang mangyayari kung tatanggi na lang silang lumaban. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Cody na ang gayong pagsuway ay magreresulta sa pagkamatay nilang dalawa pati na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay nagtanong si Teresa tungkol sa ina ni Cody, ngunit sinuntok siya sa halip na sumagot. Sa kabila nito, hindi gumanti si Teresa at sa halip ay nagpatuloy na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang asawa, na may sakit at nasa intensive care unit. Sinabi niya na marahil ay isang pagpapala kung siya ay mamatay. Alam niya kung gaano kahalaga kay Cody ang kanyang ina, kaya pinili ni Teresa na si Cody ang manalo sa laban. Nagkunwaring nag-aaway sila, kung saan inilagay ni Teresa ang kamay ni Cody sa kanyang leeg, inutusan siyang pisilin ito ng mas malakas. Pagkatapos ay sadyang bumagsak siya sa sahig, na nagpapahintulot kay Cody na sakalin siya hanggang sa mamatay. Nang matapos ang laban tumigil si Cody at napaiyak na lang. Sa kasamaang palad, hindi pa siya masyadong nakapagpahinga dahil si Phoebe ay agad na pinapasok sa fight chamber para harapin siya. Sa pagpunta niya, inaasar ni Phoebe si Sabrina na sinasabing papatayin niya ang kakampi niya. Binalaan siya ni Sabrina na layuan si Cody, ngunit hindi pinansin ito ni Phoebe at nagpatuloy siya. Sa pagpasok sa fight chamber, ipinagpatuloy ni Phoebe ang kanyang pang-aasar, na gumagawa ng mga nakakapukaw na pahayag tungkol sa pag-atake ng kanyang ama, na nag-trigger ng trauma ni Cody. Ikinagalit ito ni Cody, kaya sumugod siya at nagsimula ang laban nila. Gayunpaman, si Phoebe ay madali niyang nahawakan si Cody at binugbog siya ng husto. At natapos niya si Cody sa pamamagitan ng walang awang paguntog ng ulo sa dingding. Ang resulta ng insidenteng ito, iginiit ni Phoebe ang kanyang pagnanais na harapin si Sabrina. Bumalik sa kanyang selda,
ipinahayag din ni Sabrina ang kanyang nais na harapin si Phoebe at lumapit kay Kurtz upang humiling ng pahintulot na gawin ito. Bilang tugon, mayabang na sinabi ni Kurtz na lumaban hanggat gusto niya at hanggat kaya niya dahil papatayin pa rin nila ang kanyang anak. Kasunod nito, bumalik siya sa control room at binuksan ang cell door ni Sabrina. Pagkatapos nito ay tumakbo siya patungo sa fighting chamber kung saan naghihintay si Phoebe para sa kanya. Agad siyang naglunsad ng isang agresibong pag-atake kay Phoebe, na ipinaramdam ang kanyang galit sa paghaharap. Nagbigay si Sabrina ng ilang malalakas na suntok na nagpabagsak kay Phoebe, ngunit ang baliw na si Phoebe ay patuloy na tumatawa. Pinapalala lamang nito ang galit ni Sabrina, na nagdulot sa kanya ng mas malalakas na suntok at sipa, at sa huli ay namatay siya. Pagkatapos nito, kinuha ang katawan ni Phoebe, ngunit inutusan si Sabrina na manatili sa silid ng labanan, dahil kailangan pa niyang labanan ang isa pang kalaban, na isang bagong kapalit na nagngangalang Isabel Thomas. Ayon kay Joseph, ito ang unang pagkakataon na ang final battle ay kalaban ng newcomer. Sinabi pa niya na si Isabel ay dating collegiate athlete na nakakuha ng full scholarship. Nagpapatakbo siya ng gym na pagmamayari niya kasama ang kanyang asawa at nagsasanay din sa Brazilian Jiu-Jitsu. Inanunsyo ni Joseph na ang makakaligtas sa laban na ito ay idedeklarang ultimate champion. Hindi nagtagal, habang naglalakad si Isabel sa fight chamber, tinanong ni Sabrina kung alam niya kung bakit siya dinala dito. Tumugon si Isabel ng hindi, na nag-udyok kay Sabrina na ipaliwanag ang mga taya, at ang pagtanggi o pagkatalo ay haantong sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Gaya ng inaasahan, hindi naniniwala si Isabel sa alinman dito, kaya sinimulan ni Sabrina ang laban nila. Bilang pagganti, pinabagsak siya ni Isabel sa lupa at nagawang talunin siya ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa isang malupit na pag-atake, niyakap niya ng kamay ang kanyang leeg, na pagkatapos ay hiniling sa kanya na hayaan ito. Pagkatapos ay pinaikot ni Isabel ang leeg ni Sabrina, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Natapos ang laban, at idineklara si Isabel bilang panalo. Binuhat ng mga gwardya ang katawan ni Sabrina at dinala sa morgue. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Joseph at Elizabeth sa pasilidad para salubungin ang nanalo. Bago yon, pinasalamatan nila si Kurtz para sa kanyang paglilingkod at nag-aanyaya sa kanya na sumali sa isang selebrasyon sa labas lamang ng pasilidad kasama ang mga mayayaman. Sa loob ng morgue chamber, habang ang isang staff ay malapit ng mag-asikaso sa bangkay ni Sabrina, hindi niya inaasahang nagising siya at sinaksak siya ng kutsilyo. Dito, nalaman na si Sabrina ang nagsagawa ng kanyang kamatayan, at determinado na siyang tumakas sa pasilidad. Ilang sandali pa, pumasok ang isa pang staff sa morgue room at hiniwari ni Sabrina ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay maingat siyang lumabas ng silid at nagsimulang patayin ang mga gwardya ng sunod-sunod. Sa huli ay pumasok siya sa silid kung saan kinakausap nina Joseph at Elizabeth si Isabel. Walang pag-aaksaya ng oras, sinalakay ni Sabrina ang mag-asawa at pagkatapos ay sinubukang palayain si Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Elizabeth ang isang pamalo at hinampes si Isabel, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Bilang pagganti sinugod ni Sabrina si Elizabeth, sinipa siya sa bintana na naging sanhi ng pagkahulog niya sa kamatayan. Dahil sa nangyari, mabilis na sinugod ni Joseph si Sabrina at sinakal siya sa leeg hanggang sa ikamatay niya. Gayunpaman, kahit papaano ay nakuha niya ang isang matalim na kahoy na stick mula sa sahig at sinaksak ito sa kanyang leeg, na ikinamatay niya. Samantala, nasa party si Kurtz nang makakita siya ng isang nakakabagabag na sitwasyon. Nag-udyok ito sa kanya na bumalik sa pasilidad, at nakasalubong lamang si Sabrina sa pinto ng elevator. Bago niya mailabas ang kanyang baril, hinampas siya ni Sabrina gamit ang isang armas at tinapos siya ng kutsilyo. Kasunod nito, lumabas siya sa party hall, na iniwang nakatulala ang mga mayayamang dumalo. Siya ay nagpapatuloy patungo sa pangunahing gate at sa wakas ay lumabas sa sikat ng araw. Mula doon, tumatakbo siya sa isang tulay na gawa sa kahoy patungo sa kanyang kalayaan. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtakas ay natigil ng barilin mula sa likuran ng isang gwardya, na lumabas na walang iba kundi si Adam, ang parehong lalaki mula sa unang eksena. Siya ay ipinahayag na isang recruiter, na hinahanap ang mga babae at dinala sila sa pasilidad. Nagtapos ang pelikula nang makita ni Sabrina ang kanyang anak na babae sa kanyang isipan bago mamatay sa natamo niyang sugat. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.